Hello po, ako po si Wisdom Ison at ito po ang aking Jetour X70 Lightning IDM. Samahan niyo po ako sa Manibela Owner's Review. Ito yung napili ko kasi nauna, kailangan ko sa trabaho, kailangan ko ng malaki, spacious, tsaka mailalagay ko yung mga equipment ko na mabibigat. Tapos pati yung mga kasama ko sa trabaho, yung crew, may isasakay ko. Yung pangalawa, mas fuel efficient siya kasi pagka nasa city drive ako, hindi ko na halos ginagamit yung fuel. Pure EV lang ako. Gagamitin ko lang siya pagka nasa highway, pagka babiyahe ako ng mas malayo. So mostly, ang gasolina ko umaabot halos ng 1 buwan. Sobrang tipid niya, di ba? Compare sa normal na ICE. Noon, meron akong sedan. Parang halos weekly naggagasolina ako eh. Eh dito, halos 1 buwan bago ko bumisita ng gasolinahan. Sa ngayon, ano na siya, almost 5 months. Ang odometer ko nasa 9,000 plus na. Hindi pa ako nakakapagpa-PMS. Isa yon sa factor kaya ko siya napili kasi low maintenance. Hindi mo kailangan bumisita agad-agad sa kasa kasi nga hindi mo naman ginagamit yung gas engine niya. Regular, di ba? Pagka ginamit mo siya ng 1 buong araw, kailangan mo siyang i-charge. So, depende pa yun sa driving habit mo, di ba? So, halos daily, nag-charge ako sa bahay. So, kung halimbawa, gusto mong bumili ng ganito, kailangan meron kang charger sa bahay para mas ma-appreciate mo lalo yung ganitong klase ng sasakyan. Sabi kasi nila, pagka nag-EV ka, hindi pa naman lahat ng lugar meron ng charging station. So ito, isang factor, yung pagka naubos yung baterya, automatic, bubuhayin niya yung gas engine. Susuplayan niya yung baterya. Tapos kapag tumatakbo ka pa, sinacharge niya yung baterya. Meron siyang tinatawag generative na technology. Nagtutulong na yung baterya mo tsaka yung gasoline para magpatakbo ng sasakyan. Yun ang kinaganda ng plug-in. Siyempre, bago ko siya bilhin, nagko-consider ako ng ibang brand. Nung nakuha ko na siya, isa kong kaibigan na kumuha na ng normal na SUV. So, isa yun sa kinoconsider ko. Kaso, nung na-test drive ko to, iba yung naramdaman kong driving comfort. Tsaka, habang tumatakbo kami, syempre nakikita nung partner ko yung kalsada, meron siyang transparent chassis. Eh, syempre, pet lover yung kasama ko, yung partner ko. Nagustuhan niya, kaya yun yung deciding factor. Sabi niya, sige, okay na yan na lang kasi pag may tumawid daw na pusa, makikita. Nakakatuwa lang kasi mas na-appreciate ko siya nung biglang nagtaas ng presyo ng gasolina. Yung kasama ko, nagtanong sa akin, sabi niya, oh, kamusta yung Jetour mo? Mukhang hindi mo ramdam ang krisis ah. Sabi ko na lang sa kanya, medyo. Samantalang siya, talagang kahit kanto-kanto lang yung hatid sundo lang niya na anak niya, eh, talagang ubos-ubos daw yung kanyang yung gasolina. I appreciate na ito yung naging namin, sasakyan namin. Malaking tulong to sa business namin kasi nga noon wala pa akong ganito, nagdadalawang sasakyan ako, nag-aarkila pa ako ng pwede kong kargahan. Ngayon hindi na. Kasya na yung crew ko, tsaka yung mga gamit ko. Na-maximize ko yung sasakyan. Isa sa kinatuwa ko dito yung auto hold system niya. Magiging iba yung driving habit mo kumpara sa normal na gas type. Kasi ito, mas gusto niya yung decisive ka, hindi yung alanganin. Para maingatan mo yung ganitong sasakyan na plug-in na more on computer. Pagka sa traffic, yung tapak mo lang, yung bitaw mo lang, aandar na yan yung sasakyan mo. Ito, hindi siya kagaya ng gano'n na alanganin. So, kailangan kung andar-andar, hinto-hinto. O hindi mo na kailangan mag-shift ng cambio. Tatapak ka lang sa brake, bitaw brake, nakahinto na siya. Parang relax ka sa pagdadrive. Tapos meron din siyang assistive lane. Tuturuan ka niya maging masunurin sa daan. Pagka lumipat ka ng linya na hindi ka nagsisignal, tutunog siya. Tapos, i-assist ka rin niya. Pwedeng pagka nabitawan mo yung manibela, hindi siya lilipat. Basta-basta aalis sa linya. Isa sa nagustuhan ko, mataas ang clearance niya eh. So, pag dumaan ka sa mga lubak, sisiw sa kanya. Charging time niya, direct answer is 6 to 9 hours. Depende sa paggamit mo. Kung naubos mo siya, totally mga
90% yung nabawas sa battery niya. Kakain siya ng mga 9 to 10 hours, mga ganun. Oo, ang full tank ko naman dito maabot ng 4,000. Ang claim kasi nila 1,200 kilometers combined. I believe na achieve ko naman yon sa loob ng isang buwan mahigit. Kaya ito yung nagustuhan ko kasi yung kulay niya, gray, elegant, tingnan. Tsaka hindi rin masyadong agaw attention. Ayoko nung masyadong papansinin sa kalsada. Tsaka yung forma niya, very premium. Nagustuhan ko rin to. Yan, yung grills niya, hindi masyadong matapang tignan. Sabi nga nila, pogi daw eh. Ito, yan. Nagustuhan ko din yung forma ng ilaw po. Tapos ito, dinagdag ko na lang. Kaya Transformers kasi yung iba brand eh. Wala naman ako makitang Jetour doon. Transformers na lang. Ito, nilagyan ko lang din ng ganito, EV. Para makita nila na electric vehicle din. Ayan, ito. Marami siyang sensor. Andito yung camera niya. Ayan, camera. Tapos dito may camera din sa gilid eh. Sa ilalim. Ito yung charging port. So ito, ayan. Dito mo i-charge. Ito naman yung fast charging niya. Hindi ko pa ito nagamit yung fast charging niya. Medyo hesitant pa ako kagabi. Nung nagpapa-car wash ako, meron din silang charging na DC. Sabi kasi nila parang mas mabilis yung pagka-deteriorate ng battery pagka lagi mong ginagamit yung fast charging. Ito yung sa gas tank niya. Hindi ko kabisado yung pagbukas nito kasi minsan lang ako magpagas eh. Yung mga gasoline boy lang nagbubukas niyan eh. Ngayon ko lang ito nabuksan eh. Okay. So ito hydraulics na siya. Kaya hindi mo na kailangan i-baba. So ingat lang. Kailangan i-advise yung mga kasama nyo sa bahay o yung mga sasakay na huwag na ibaba kasi pwede masira yung hydraulics niya. So pipindutin lang to para ibaba. Pag nakataas yung upuan, ito yung pwede mong paglagyan ng gamit. Ito yung pwede mo pang paglagyan na gamit. Ayan, dyan yung ibang mga accessories. Ito pala yung isa sa mahalaga. Tawag dito yung V2L. So para magamit mo yung sasakyan mo as generator. Isa rin to sa kinonsider ko talaga na sasakyan kasi pwede ka nang mag-shoot sa ibang lugar na walang kuryente. Parang giant generator na rin siya. Basta meron kang ganito. Ayan. Pagka binaba mo, pwede mo nang paglagyan ng maraming gamit. Ayun, so ito. Pinaka-charger niya. Saka ito, ano ba to? Payong ng Rolls Royce. Ito talaga yun eh. Dahil dito sa payong kaya ko ito binili. Ang totoo niyan, yung features niya na key fob, yung, yan, kagaya niyan. Yung features niya na keyless entry, in-off ko kasi yung parking nasa bahay, tapos yung susi, lagi lang nakasabit doon. So, nade-detect niya. Pwede daw kasi ma-drain yung 12 volt battery pagka ganon. So, in-off ko na lang muna. So, kada pupunta lang ako, mag-manual lang ako. Yan, yan. Disadvantage, siguro masasabi ko, ito, medyo mahaba yung kanyang hood. So, sa mga masisikip, medyo alanganin, magtatansya ka. Pero, mawawala naman yung kaba mo kasi meron ka namang 540 yung camera. So, yun, isa yun. Tapos, wala siyang ekstrang gulong. May binibigay na sealant. Kaso, siyempre, iba pa rin yung may ekstrang gulong. Iba yung peace of mind na may bibigay nun. Ang isa pa, yung gulong niya, minsan nag-aano siya yung pagka sobrang bilis mo, tsaka pagka masyadong stiff, nag-skid siya minsan. So, nasa sayo na lang kung gusto mong i-upgrade. Dito naman tayo sa loob. Isa sa mga nagustuhan ko dito yung sunroof niya. Yung ibang sasakyan, hanggang dyan lang. Ito pwede mo buksan totally. Lahat.
Di ba? Pag kumain ka dito, pwede mo buksan yung taas. Mas mabilis mawawala yung amoy ng pagkain. So, ito, as bilang driver, di ba, gusto mo yung maluwag ka na kapag drive. Pwede mo adjust yung puan mo. Depende sa gusto mong layo. Yan. Tapos ito, nandito yung pinaka-control niya. Yan. Tapos meron din siyang anti-lag kit. Sabi nila, yung puwet mo dyan ka likod mo. Kung gusto mo ng malamigan, pwede mong i-on to. Yan, hanggang 3 yung lakas niya. Yung iba nandito sa upuan eh. Ito nandito. Gilid. Yung iba naman gusto mainit. Yan, lalo na yung mga may edad na gusto mainit yan eh. Parang hot compress. Malaking bagay yan. Sa manibela, ayan, pwede mong adjust tong manibela mo kung gusto mong malapit sa iyo, kung gusto mong bababa, kung gusto mong mataas. Ayan, pwede mo rin adjust yan. Ayan, depende sa gusto mong layo. Yung dashboard niya, sakto lang naman yung laki para sa akin. Ayoko din ng obstructing na yung masyado yung laki. May hiwalay din siya ditong pindutan. Tapos meron din siyang air quality ionizer. So yan, para at least yung dust mas malinis na hangin yung ibibigay niya. Yung iba kasi masyadong maliit na, no? Yung ito, okay lang naman sa akin yung ganyan. So gaya nga na sinabi ko kanina, parang hindi mo na masyadong nagagamit tong cambio pagka naka-auto hold ka. May mga nagtatanong kailan ba daw gagamitin yung auto hold at hindi. Sa akin, lagi lang yan naka-on pagka bumabiyahe ako. In-off ko lang yan pagka magpa-park na ako. Sa hazard, parking. Meron din siyang control dito ng volume. Dito rin meron kang control. Pwede hindi ka napindot ng pindot dito. Tapos dito naman sa kabila, tire pressure mo. Makikita mo dyan kung pantay-pantay ba o kailan mo na magpahangin. And dito meron ka ring driving information dito kung ilang oras ka na nagda-drive. Tapos yung recent 50 kilometers mo, yan, nandyan yan. Nandito, i-scroll mo lang yan pababa. Yan. Eh, malaking bagay din to sa akin kasi nakukompute ko yung tinakbo ko. Meron kang actual data o resibo. Naglagay lang ako nito, binili ko lang online tong air vent kasi pagka mainit ang panahon, kinukulang sila kasi nandito lang yung aircon niya. Isa yun sa downside nga. Yun din, yung third row, wala ring air vent. So, pagka doon ka na nakapwesto, talagang kawawa ka. Yung nilalagay ko doon, yung pinakamakulit na kasamahan ko. So, ngayon, ipaparamdam ko naman po sa inyo ang power at driving comfort ng Jetour X70 Lightning ITM. Let's go! Sa daily drive ko, masarap i-drive itong sasakyan na to kasi nga very light. So kung ikukumpara sa normal gas type, ang percentage ko sa driving comfort is plus 50%. Sa hatak at hatak, malakas ang hatak nito. Hindi ka mabibitin sa akyatan, tsaka sa mga overtaking, hindi ka mabibitin. Yung partner ko nga, yung misis ko nga, pagka binibilisan ko, mararamdaman niya yung torque biglang. Kaya sabi niya, uy, naiiwan yung leg ko. Pagka ang takbo mo, ganyan lang kabagal. Pag lumiko ka, i-a-appear niya na kaagad yung yan, camera. Automatic yan. Pero pag tumatakbo ka ng mabilis, hindi yun lumalabas eh. So ngayon, itry natin ilagay sa HEV. So, seamless lang yung transition. Ngayon, hindi pa siya kaagad nabubuhay yung engine niya pag ganyan. Pero naka-HEV ready ka na, hybrid na yan. Pwede na niyang gisingin anytime yung gas kapag kailangan mo at talagang tumapak ka ng madiin, kagaya niyan, bibilisan natin. Oh, gising na. So, nandyan yung mixing ng kung paano tumatakbo yung sasakyan mo.
Pag puno, hindi yung ramdam pagka puno yung sasakyan. Maganda pa rin ang performance niya. Biniyahe ko nga ito ng Apalit na pure EV nakaraan. Tapos sinubukan ko, puno yung sakay ko, 5 tao. Tapos hinataw-hataw ko kasi medyo nagmamadali. Nakarating kami doon, meron pa akong mga 30% na battery. Mga 90 to 100 na takbo. Kasi yung iba, ang sabi nila, pagka daw EV, limited lang yung takbo na 40 ganyan. Hindi totoo yun. 100 kaya niyang takbuhin. Yun nga lang, mas makonsumo sa battery. Depende sa tapak mo. So kung gusto mo maging fuel efficient, drive with intent. Ang pinakamalayo ko napuntahan yata is Baguio. Baguio na ba? Kasi nakarating na rin ako ng Bataan. Tapos sa Calatagan, Batangas. Sobrang swabe ng driving. O yung Baguio namin, tsaka yung Calatagan, 1 full charge, tsaka 1 full tank. Yung shoot kasi namin doon is 2 days, no? Wala pa naman mga charging area doon sa mga pununtahan namin. Talagang bubuhayin mo yung ano niya, yung gasolina niya. Sa Baguio kasi, nung inakyat namin to, kinailangan ko mag-mandatory. Kasi wala na akong battery. Ang mandatory kasi, ibig sabihin yan, pipilitin mo na supplyan ka ng battery. Bubuhayin niya yung gas engine, dual purpose. Paandarin niya yung sasakyan, tsaka magpo-provide siya ng parang magiging generator na siya para dun sa battery mo, para supplyan niya. So dapat kabisado mo rin yung features na yan para alam mo kung paano siya maximize. Tapos ano naman tong save 70%. Yan, pipilitin niya makapag-save ka ng 70, 'di ba? 60 na lang ngayon. So dahil naka-intelligent mode ka, computer ang bahala kung ano yung diskarte na gagawin niya para makasave ng 70%. Madalas ko naman tong ginagamit daily use, paghatid sundo. Next target ko na i-drive itong sasakyan is Bicol. Napakaganda ng safety features nito kasi meron siya yung ADAS na tinatawag. Na-experience namin yung minsan nung may biglang kumat na motorsiklo. Hindi ko na kailangan tumabak ng brake. Siya na mismo yung computer na yung nag-decide na huminto kasi may mababangga. Tapos kahit mabitawan mo yung manibela, sasabihin niya, hawakan mo yung manibela. Ganun. Sa window, meron siyang global window din na tinatawag. Ilolong press mo lang yung unlock button dito ng matagal. Pwede na yung magbukas lahat. Hindi ko pa na-try ito na umaandar so hindi siya mabubukas. Long press yung lock button. Sasara lang sabay-sabay lahat. Pag tumakbo ka ng 20 pataas, automatic na yan maglalak lahat ng door. Ito, pataas tayo. Titingnan daw natin kung gaano kaganda yung atag niya, no? So yan. Naka pure EV lang tayo. Light nga lang yung tapak ko Ang tawag sa driving na ginagawa ko is feather light foot. So, hindi mo kailangan magtumapak na mabigat, ganyan, kagaya ng ganyan. Mas matipid yung magiging consumption mo. Kasi parang hinahayaan mo na lang yung sasakyan na yung arangkada niya smooth, suwabe lang yung pasok ng power. So ang advice ko sa mga gustong kumuha ng ganito, i-unlearn yung old habits ng sasakyan, aralin, i-research yung, kasi may maintenance siya, tapos yung driving habit, may mga downside. Kung kaya mong i-accept yun, kung kaya namang gawa ng paraan, mabubuhay ka naman sa ganon, di good. Tsaka maganda naman yung niya, yung warranty niya kasi yung battery niya 8 years ang warranty. Tapos yung engine naman 10 years. Regarding naman sa resale value na sinasabi nila na
pagka daw bumili ka ng ganito, como China yan, ganyan. So yung resale value parang bumababa, ganyan. Sa akin naman, hindi ko na tinitignan yun kasi yung naibibigay niya na comfort tsaka yung tipid, mas importante sa akin yung savings mo, di ba? Pwede mo nang ipang bili uli ng bagong sasakyan o kaya ipambili ng other equipment na kailangan mo. It's a matter of control ba? Kung nag-normal gas ka, hindi mo control, kailangan mo magpa-PMS ka agad na after 1,000 odometer mo, di ba? So yung na-save mo na time, tsaka yung na-save mo na money, di ba? Napakahalaga nun mahalaga yung oras. Tapos, wala pang coding, daily pwede mong gamitin, anytime. Kung mag-city drive ka, hindi ka gumagamit ng fuel, pero kung wala ka naman balak na ibenta, at gagamitin mo naman on a daily basis, tsaka sa trabaho mo, I believe mas practical kung ito yung kukunin. Actually, kabubukas lang ng factory nila, diyan alam ko, isang malaking factory warehouse yun na andun na lahat ng mga materials na kailangan. So anytime, pagka may palya, yung isang parts mo, pwede ka na kagad makakuha. Hindi ka maghihintay ng ilang weeks, ilang gano'ng katagal. Isa pa sa nagustuhan ko dito, sa battery nito, hindi siya isang buo, halimbawa masira, hindi siya isang buong papalitan, modular siya. Tapos kung naka-warranty ka naman ng 8 years, libre pa yon, di ba? Hindi masakit sa bulsa, sabi nila. So nakuha ko po ito sa halagang 1.5 million at para sa akin sulit at very practical naman ang pagkuha ko ng sasakyan na ito. And kung tatanungin niyo ako kung may re-recommend ko ba ito sa iba, of course naman. At yan po ang ating Jetour 2026 X70 Lightning IDM. At huwag po sana natin kalimutang mag-like, subscribe at follow para po sa mas maraming astig pero practical na vehicle reviews. At lagi po nating tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.